as the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Blessed evening, everyone! Nandito po tayong muli sa ating pong Feasting on the Divine Verses online ministry. I know na itong ministry ito ay pagpapala po sa bawat isa po sa atin, sapagkat napakalaking bagay po ng salita ng Diyos sa ating pong presenting sitwasyon. At gusto ko lang pong patuloy na paalalahanan po ang bawat isa, kasi ngayon po nasa GCQ na po tayo. Pero wag sana po tayong masyadong palagay. Doble ingat pa rin po sapagkat hindi naman po bumababa pa yung kaso po ng mga positibo po dito sa ating bansa. So hindi po para maging negatibo po tayo sa kaisipan, kundi lagi pong mas maganda na meron pong talagang katampatang pag-iingat po. Ano po? So this is just a word of concern na nais nating iparating po sa bawat isa. So, ngayon pong gabing ito, muling kagalakan na meron na naman tayong pagkakataon upang tayo po ay makapag-aral ng banal na salita ng Diyos. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po na tayo po ay magbigay pansin sa patuloy na pananalangin po sa ating mahal na kamanggagawa, sa ating pong matalik na kaibigan, si Pastor Annie Mabalot, na hilingin natin sa Diyos na uminam na po ang kanyang kalagayan. Pati po si Ma'am Merly. Bagamat nakikita po natin na medyo umaayos-ayos po siya physically, pero maganda pa rin po na ilapit natin sila sa Panginoon. At hilingin ko rin po na pakisama rin po natin, idagdag po natin sa prayer, yung pong pamangkin ni Ma'am Tess Manimtim, si Red. Siya po ay nasa hospital, patuloy po na nagre-recover, so please do pray for him. Tandaan nyo po, si Red, yan po ay ang pamangkin po
ni Ma'am Tess Manimtim, asawa po ni Pastor Ismael Manimtim, sa gawain po ng Pilgrim sa Milan. Okay? So, kung meron po kayong mga maaalala na kailangan po nating isama sa panalangin, so habang ako po'y nagpe-pray sa inyo pong mga lugar, sila po ay banggitin nyo sa Panginoon sa panalangin. So please, samahan nyo po ako, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Panginoon, muli po sa gabing ito kami po'y nagpapasalamat sa another opportunity na kami po ay makakapakinig ng iyong banal na salita. Dakilang Diyos, napakalaking blessing na kami po ay patuloy na maaralan ng iyong banal na salita. Hiling po namin, Panginoon, na patuloy mo pong bibigyan ng wisdom ang iyong lingkod upang maging pagpapala po, maging kasangkapan sa ikalalakas at maging instrumento mo sa ikapagpapala ng bawat isa po sa amin. Dakilang Diyos, sa amin pong pagsasagawa ng gawain ito, nais po namin na sa amin pong pananalangin ito'y muling alalahanin si Pastor Annie Mabalot, si Ma'am Merly, na nawa dakilang Diyos, sila po'y tuluyan mong pagalingin. Nawa Panginoon, pabutihin mo po ang kanilang pisikal na kalagayan. We pray, O Father, that you will be the one to give wisdom to all doctors na tumitingin po sa kanila. And please, Lord, ang iyong mahimalang pagkilo sa kanilang buhay ay muli pong mahayag sa pagkakataong ito. Because we believe, Lord, na ikaw po ang greatest healer. Please, heal them, O God. Lahat ng treatment na gagawin po sa kanila, gabayan mo po, Panginoon. Lahat ng gamot na ite-take nila, gamitin mo po, Panginoon. At ang hiling po namin, maging ang iyong probisyon para po sa kanilang kakailanganin, lalo na po sa mga kailangang bilhin at bayaran. Hinihiling po namin dakilang Diyos na ito po ay iyong tugunan because we believe na ikaw po ang aming Jehovah Jireh. You are the greatest provider, Heavenly Father. So we would like to commit to you everything. And please, Lord, isama rin po namin ngayon. Sinasama po namin ngayon si Red sa aming pong pananalangin. Napagalingin mo na po siya at talagang bigyan po ng talagang complete recovery, Panginoon. Maging sa provision din po sa kanila pong mga bayarin, Panginoon, hinihiling po namin ang iyong makapangyarihang pagkilos, lalo na po sa mga kinauukulan, nawa Panginoon, sila po ay iyong tugunan. Ipinagkakatiwala po namin sila sa iyong makapangyarihang kamay, sapagkat naniniwala po kami na ikaw po ang Diyos na maaari po naming panghawakan sa buhay na ito. Kaya dakilang Ama, aming Panginoon Diyos, kami po'y nananalangin patuloy na kami po sa gabing ito ng aming pong pagsasagawa ng ministeryo, ng pangangaral ng iyong salita ay muli mo pong pagpapalain, palalakasin, dakilang Diyos. At iling po namin ang patuloy na solusyon sa problema ng aming bansa, na ikaw dakilang Diyos, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo, lahat ng affected ng crisis na ito. Lord, we pray that you will help us, O God, and please, ikaw na po, dakilang Diyos, ang manguna at gumabay para po sa ikalulutas nito. Sa iyo pong makapangyarihan kami nagtitiwala, kasama po ang mga frontliners na ayaw naming bitiwan sa panalangin sapagkat napakalaki po ng role na kanilang ginagampanan sa sitwasyong ito. Thank you so much, Heavenly Father. And again, I would like to commit to you everything. Bless us, O Lord, once again, through your word. For all of these things we ask and pray in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so this time, makinig po tayo ng special number bago po sa ating pangangaral ng salita ng Diyos dito sa ating Feasting on the Divine Verses. Tomorrow I
and I know who holds my hand. And the sun is always shining. There's no tear will leave the eye. At the ending of the rainbow, where the mountains touch the sky, many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Yes, I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Wow, amen. Thank you so much po sa Tumulak family, sa napakagandang tanging bilang. Totoo po, ang sabi po ng mensahe ng awitin, talagang ang po pwede lang nating panghawakan ay ang nakakaalam ng ating pong bukas. Sa Kanya po nakasalalay ang ating bukas. Ito po ay walang iba kundi ang Panginoon. Sa lahat ng mga nagiging kaganapang ito, ang pinakamalaking help na magagawa po natin sa sarili po natin ay ang pagtiwalaan natin ang maaari po nating panghawakan at pagtiwalaan. So again, thank you so much po, Pastor Rodel, Ate Sel, of course, sa kabuuan ng family, sa inyo pong pagtatapat at patuloy na pakikipagtulungan sa gawain ng Panginoon. Sobrang na-appreciate ko kayo. At gusto ko lang din pong gamitin ang pagkakataong ito para pasalamatan po yung pong mga nagpadala po kahapon, actually kagabi, na sobrang na-enjoy po namin yung pong mga ipinadala po ninyo sa amin. Special na special, talagang sobrang sarap. Thank you so much. God bless you, Ate Junley, ganun din naman sila Ate Pia. At syempre po, ang maganda rito pati yung delivery, talagang mga pumipili pa sila ng mga gwapong tagapag-deliver. Kuya Ran, alam mo yun sinasabi ko. Okay? So, I believe, excited na po tayong lahat para po sa mensahe at aking pong inaasahan na gagamitin muli ng Panginoon ang ating pong pag-aaral at pangangaral ngayong gabing ito. Ang aking pong tatalakayin ay ang message na pinamagatan ko pong What is really essential? Ano po ba talaga ang masasabi natin? Ano po ba yung tunay na mahalaga? Alam niyo po, ito yung word na gamit na gamit po ngayon. I mean, di ba? So, yung pong church is essential, di po ba? So, kaya yung word na ito, naging very striking po sa marami yan. Kaya gusto ko po na sa ating magiging pag-aaral, liwanagan po tayo ng Panginoon. At again, ang title po natin, What is really essential? Our text for tonight, makikita po natin sa sulat po ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 3. May I request everyone, if you have your Bibles with you, Colossians chapter 3 verses 1 and 2. Colossians chapter 3 verses 1 and 2. Ganito po ang sabi ng Bible. If then ye be risen, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Purihin po at basbasan ng Diyos ang pagbasa po natin ng kanyang banal na salita. Muli po, ngayong gabing ito, ang talakayin po natin, what is really essential?
Alam niyo po, pagka sinabi po nating essential, siguro ang pinaka-payak na salita sa Tagalog, mahalaga. Okay? Importante. Ano po ba talaga ang importante? I'm sure, maniniwala po kayo sa akin na ang mga bagay na importante ay depende sa taong tumatanaw. What I mean to say, iyan po ay nakadepende sa kung papaano po tinitingnan ng mga tao ang bagay-bagay. Now, tayo po'y mag-uusap sa usapang Kristiyano. Tayo po'y mag-uusap sa usapang may pagkakilala sa Diyos. What is really essential? Gusto ko po na sa introduction po natin, gamitin po natin si King Solomon. Remember my message last night? Hindi po ba? Pinag-aralan po natin na siya po yung binigyan ng Diyos ng karunungan, pero siguro po magandang makita natin na once in his life, medyo nalihis din po siya, nalayo din po siya sa Panginoon. At meron po siyang naisulat na aklat na ang pinaka-intention po niya upang ipaunawa sa mga tao. So what I would like you to see tonight is the realization of King Solomon, particularly sa aklat po ng Ecclesiastes. Ito po ay isinulat niyang aklat na ang binibigyang pansin po ay ang buhay na lumihis sa Diyos, buhay na malayo sa Panginoon. Ang sabi po sa Ecclesiastes chapter 1, actually po hindi na para basahin po nating lahat, pero siguro po yung ilan lang, bigyan po natin ng pansin. Sa verse number 1, the words of the preacher, the son of David, king in Jerusalem. Ang sabi po niya sa verse number 2, vanity of vanities, saith the preacher. Vanity of vanities, all is vanity. What profit hath a man of all his labor which he taketh under the sun? One generation passeth away, and another generation cometh. But the earth abideth forever. The sun also ariseth, and the sun goeth down, and hasteth not to his place where he arose. The wind goeth toward the south, and turneth about unto the north. It whirleth about continually, and the wind returneth again according to his circuits. All the rivers run into the sea, yet the sea is not full. Unto the place from whence the rivers come, thither they return again. All things are full of labor. Man cannot utter it. The eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing. Maganda pong kunin po natin yung understanding sa mga pahayag na ito ni King Solomon, because if you will study the book, you will find out that Solomon is actually citing a very clear point that life away from God is nothing. Everything away from God is nothing. Everything without God is nothing. Ang buhay daw po, pag wala sa Panginoon, ang buhay daw po, pag malayo sa Diyos, ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, ang lahat ay walang kabuluhan. Okay, King Solomon experienced many things. Okay, the king realized that in his life, lahat ng kanyang sinubok, lahat ng kanyang naranasan sa usapang pagmalayo ka sa Diyos, walang kabuluhan daw po ang lahat. Mga kapatid, if you will study the book, you will find out that Solomon experienced and tried pleasure. Sinubok po niya ang mga kalayawan. Ano po ang sabi po niya? Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Yan po ang hinahabol ng napakaraming mga tao ngayon. Yung pong kalayawan sa mundong ito. Yung kasiyahan sa mundong ito. But again, according to King Solomon, sa karunungang ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya, in his realization that when he experienced life away from God, what he realized is this, that pleasure without God is nothing. That pleasure away from God is nothing. Mga kapatid, not only that, prosperity. Alam natin na yung karangyaan, kasaganaan, yan po'y naranasan ni King Solomon. But again, what he realized in his life is this, na kahit gaano kasagana ka pa. Kaya nga sabi ko po, and I would like to encourage you to please read Ecclesiastes.
Masyado pong hahaba tayo pag inisa-isa po natin ito. Pero yun pong kasi introduction lang naman po ito ng ating pong mensahe. So, ang gusto ko lang po, maintindihan po natin that pleasure without God is nothing, that prosperity without God or away from God is nothing. Kahit ang saga-sagana mo, hindi ka masisiyahang totoo, hindi magiging makabuluhan ng lahat ng yan kung malayo ka sa Diyos, kung wala ka sa Kanyang kalooban. And you know, even power. Alam nating king po siya. Alam nating may authority po siya. Alam nating may kapangyarihan po siya. At ito po ang isa sa kanyang binigyang pansin sa kanyang panulat dito po sa Ecclesiastes na sinasabi po niya that power without God is nothing. Power sa buhay mo malayo sa Diyos? Wala rin po. Lahat ng bagay na ito, alisin mo ang Diyos, hindi ka bibigyan ng kasiyahan po nito. Mga kapatid, how about popularity? How about prestige, mga kapatid? He experienced and he tried pleasure, power, popularity, okay? Mga kapatid, prosperity, prestige, lahat ng yan, ang isang napakaganda na nagiging pagliliwanag sa atin ni King Solomon, everything, lahat ng bagay na ito, wala raw po kung malayo ka sa Panginoon. Kaya nga, sa pag-aaral po natin, gusto ko pong ipakita sa inyo, hindi ba ang karaniwan sa mga tao, ito ang mga desire. Sino po ba sa isang typical na tao ang hindi po nagde-desire ng pleasure? Sa naturalesa po natin, we all desire pleasure. Hindi po ba? So, ganun din po yung prosperity, yung power, position, di po ba? Yung popularity, prestige, lahat ng yan sa isang typical na tao, naturalesa po natin na maging desire po natin yan. But King Solomon, mga kapatid, according to what he said, lahat ng ito walang kwenta, walang kabuluhan kapag ikaw ay malayo sa ating Panginoon Diyos. So, kaya ngayon po, ang gusto kong talakayin, what is really essential? Ano po talaga yung mahalaga, mga kapatid? Ano po talaga ang mga bagay o tunay na mahalaga? Na masasabi nating tunay na mahalaga? Well, if you will consider our text, ang sabi po, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your mind and heart, set your affection on things above, not on things in the earth. So, what I realize is this, na kung pag-aaralan po natin, sa liwanag po ng itinuturo ng salita ng Diyos, ang dapat, especially sa usaping Kristiyano, sa usaping nasa Diyos ka, ang dapat mahalaga sa iyo, number one, are the things that are related to God. If we will put understanding on the verse, kung ano po yung sinabi po ni Apostle Paul, maliwanag po that the Apostle Paul is telling us and teaching us na ang tunay na essential ay ang mga bagay na may kaugnayan sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay na totoong mahalaga ay ang mga bagay na may kaugnayan sa Diyos. Ang Biblia mahalaga sapagkat ito'y salita ng Diyos. Ang pananambahan at ang pagtitipon mahalaga sapagkat iyan po ay gawain ng Diyos. Yung pong mga pastor, mga lingkod niya'y mahalaga sapagkat sila po ay manggagawa ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, lahat ng bagay na nakaugnay sa Diyos. For me, as I understand the teaching of the Word of God, ito ang mga tunay na essential. Amen? If ye then be risen with Christ, ano po ang sabi? Seek those things which are above. Ang hahanapin mo raw, ang pahahalagahan mo raw, yung mga bagay na nasa itaas. Ang ibig sabihin lamang po ni Apostol Pablo, kung talagang ikaw ay Kristiyano na, kung talagang ikaw ay anak na ng Diyos, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, ang dapat essential sa iyo, yung mga bagay na may kaugnay sa Diyos. Okay? Things that are related to God. Number two, ito po yung mga bagay na required of God. Things that are required of God. Yung mga bagay po na inire-require ng Panginoon sa atin.
Yes, it is very important to understand. Ito pong puntos ko sa inyo. Pag Diyos ang nag-utos, pag ang Diyos ang nagsabi, pag ang Diyos ang nagpapagawa, hindi mo dapat itrato na ito ay walang halaga. Everything na ipinagagawa ng Panginoon ay importante. Amen? Okay? Things that are required of God. Mahalaga po yan. Wala pong iuutos sa iyo ang Diyos na hindi importante. Wala pong ipapagawa ang Diyos sa iyo na hindi importante. Lahat ng bagay na ipagagawa ng Panginoon sa atin, yan po ay importante. Hindi mo dapat pabayaan ng pagtitipon. Yan po ay required ng ating Panginoon. Therefore, essential po yan. Kaya nga sa usapin po ng pagliliwanag natin that gathering, church gathering is essential, our answer is yes, yes, and yes. Bakit? Sapagkat ang Biblia ang nag-utos, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Remember, yung ilang sinasabi ko po na nakakalungkot isipin, hindi po ba? Inililiwanag ko po yung context ng patungkol sa essential sa pananaw ng gobyerno at sa pananaw ng Kristiyano at ang aking pong simpleng paalala, bakit ganon? Yung mga Kristiyano nakakarinig na ng pangangaral, lagi na pong pinangangaralan ng salita ng Diyos, pero pabaya pa rin po sa pagtitipon, hindi pa rin po umaattend ng Sunday afternoon worship, hindi pa rin po umaattend ng prayer meeting, pinababayaan po mga fellowship. Mga kapatid, ang Diyos ang nagre-required, kaya dapat makita natin na ito po'y mahalaga. Amen? Everything na pinagagawa ng Diyos. The reason why every Christian should give, sapagkat ang Diyos po ang nagpapagawa nito. Kaya mo po dapat inuunawa sa Bible, ano ba ang kalooban ng Diyos? Ano ba utos ng Panginoon? Ano ba pinagagawa ng Diyos? Why? Because things that are required of God, ito po'y mga essential. Diba? Mahalaga po yan. So number 1, things that are related to God. Number 2, things that are required of God. Okay? Number 3, things that are regarded by God. Amen? Kung ano po yung mga pinapahalagahan ng Diyos, ano po yung nire-regard ng Panginoon, mga kapatid, yun po dapat makita natin na yun ang essential. So, sinasagot ko po yung tanong ng title natin, what is really essential? Ano po talaga yung mga bagay na mahalaga? So number 1 natin, ang linaw po, mga bagay na kaugnay sa Diyos. Tatandaan nyo po yan. Ang nagiging importansya ng isang bagay ay sigon sa kung sino po ang nakaugnay dito. So everything na related sa Diyos, for me, especially ikaw, ako, ang sabi natin, Kristiyano tayo, kung tunay na tayo po'y binuhay na kalakip ni Kristo, ang sabi po, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, meaning your mind. Set your minds on things above. Ang iniisip mo dapat, ang binibigyan mo ng importansya dapat, ang binibigyan mo ng panahon dapat, ng atensyon. Ito po yung mga bagay na kaugnay sa Diyos. At mga kapatid, pagliliwanag din po na kapag ka ang Diyos ang nagpagawa, kapag ka ang Diyos ang nag-utos, ito ay dapat titingnan mong mahalaga. Huwag mong babaliwalain yung mga iniutos ng Diyos sa banal na kasulatan. Ito ang mga tunay na essential. Hindi ka padadaluhin ng Diyos ng walang makadiyos na dahilan at walang tunay na pakinabang. Hindi niya i-require sa iyo ang pagbabasa ng Biblia kung walang tunay na pakinabang at magiging halaga sa iyong buhay. Everything na nire-require ng Panginoon, yan po ay essential. And then everything or things that are regarded, diba, by God, yan po'y mahalaga. Kapag ka po yan ay talagang tinitingnan ng Diyos na mahalaga, binibigyan ng Diyos ng maayos at mataas na regard, yun po dapat yung pinapahalagan mo. Ang simpleng mensahe po ganito, huwag mong binabaliwala ang pinapahalagan ng Diyos. Di po ba? Kung ano po yung tiningnan ng Diyos na mahalaga, itinuro ng Diyos na mahalaga, at kinikilala ng Diyos, yun po ay dapat ituring mong essential. Kaya nga mga kapatid, kung tutuusin, simpleng-simple po yung message natin. Ang tinatalakay po natin, what is really essential? Ano ang tunay na mahalaga? Pinaunawa ko po
Lahat ng gugustuhin ng tao, kung tutuusin, hindi naman po masama yan. Hindi naman masama na tayo po'y magkaroon ng kasiyahan. Hindi naman po masama na tayo magkaroon ng kasaganaan. Hindi naman po masama na tayo magkaroon ng kapangyarihan. Hindi naman po masama na tayo magkaroon ng katanyagan. Okay, mga kapatid ng kasikatan dito sa buhay na ito. But listen, ang ipinopoint out ko po, kung hindi ka ugnay sa Diyos, kung hindi kasama ang Diyos, wala pong kabuluhan ng lahat ng bagay. Kaya nga dapat maisip natin, maitatak natin sa puso at isip natin na ang importante, ang tunay na essential ay ang mga bagay na related to God, mga bagay na required of God, at mga bagay na regarded by God. Amen? So kaya nga po, magandang atin pong i-enjoy ang pag-aaral po natin ngayon. Okay? Dito po sa ating magiging emphasis, mga kapatid. Ang gusto kong tingnan po natin kung ano yung mga talagang napakahalaga na masasabi po natin kaugnay sa Diyos, na masasabi po natin, mga kapatid, na required of God, and then regarded by God. Mga kapatid, ilang bagay po ang gusto kong ibigay sa inyo sa ating masarap na pag-aaral ngayon, sa ating masayang pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. Kaya nga, ang ganda ng concept ng ministry natin feasting on the divine verses. Amen? Yung talagang magpipista tayo sa salita ng Diyos, magdiriwang tayo sa salita ng Diyos, i-enjoy natin ang salita ng Diyos. So, ito po ang aking pong nais na ibigay na mensahe sa inyo. Okay? Mga paalalang kailangan po nating huwag kalilimutan. Number 1, that it is very essential to, number 1, determine our salvation. Siguro, maganda po, lalo na sa mga kaibigan po natin, na for you to appreciate better this message, maganda po na ang unang-una mong pahalagahan yung iyong kaligtasan. Because it is very essential, okay? Not just essential, but very essential to determine our salvation. Alam nyo po, minsan lang tayong mabubuhay sa mundo. At kahit ikaw ang maging pinakamalakas na tao, may hangganan ng magiging buhay mo sa mundo. At ang pinaka-problemang malaki, hindi po kung gaano kaigsi o kahaba kang mabubuhay. Ang pinakamalaking problema ay yung pag natapos ang buhay sa lupang ito, ikaw ba'y ligtas? Alam mo ba kung saan patutungo ang iyong kaluluwa? So I believe it is very essential for you to determine your salvation. Napakahalaga po niya. Ang sabi nga po ng Bible sa aklat ng Hebreo, how shall we escape if we neglect so great salvation? Kaya nga ang panawagan po natin sa lahat, mga minamahal na kababayan, mga minamahal na kaibigan, maging sa labas ng bansang ito, kung naririnig niyo po ang aking pangangaral, sinasabi ko po sa inyo, the most important thing in life is your salvation, because life here on earth is temporary. What is important is the eternity, and the question is that, where are we going to spend our eternity? Why not secure your salvation? It is very essential. Mga kaibigan, napakahalaga nito. Huwag mo itong baliwalain. Huwag mo sasabihin, malakas ka pa naman gayon. Sa tingin ko pa naman, matagal pa ibubuhay ko sa lupa. So i-enjoy ko lang muna sa mga bagay ng mundong ito. That is wrong. Because King Solomon already cited that. Hindi po ba? Binigyan na po niya ng pansin yan na hindi kanyan bibigyan ng totoong saya. Okay? Ang kailangan, para ma-enjoy mo ang buhay mo sa lupa, mabuhay ka na na-secure mo na yung kaligtasan mo. Para ano man ang mangyari, because life is too short, death is so sure, so it is very important, very essential for us to secure our salvation. I am telling you tonight, what is essential? What is very essential? It is very important for us to determine our salvation. Mga kapatid, mga minamahal, saan pupunta ang kaluluwa natin pag tayo namatay? Sabihin mo nang, sige, sobrang napaka mapalad mo na ang buhay mo sa lupa. Sabihin na natin tumagal na po ng 120. Di ba, di may katapusan pa rin. After 120, ang tanong, paano ka na? Saan pupunta ang kaluluwa mo? Alam niyo po, kaya iyan po yung walang pagod na isineshare po natin sa ating pong pangangaral.
na kung saan po, kaya po may tagapagligtas para magbigay ng kaligtasan. Kaya nga ang hindi ko po mapagtagpo yung bang idea na sinasabi ng mga tao, si Jesus tagapagligtas, pero pag tinanong mo, ligtas ka na ba? Aba, walang nakatitiyak niyan, walang makakasiguro niyan. Ano pa po ang silbi na may tagapagligtas, hindi ka pa rin pala makatitiyak ng kaligtasan? Okay? Are you listening? Diba? Na-realize mo ba itong sinasabi ko? It is good to understand clearly that the Lord Jesus Christ came for that reason, for that purpose, to save us. So why not determine our salvation ngayon pa lang? Hindi po totoo na pagka nandito ka, pagka buhay ka pa, hindi mo matitiyak ang kaligtasan. Hindi po totoo yan. Ang sabi po ng 1 John chapter 5, 1 John chapter 5, verse 11, 12, and 13. And this is the record that God hath given to us eternal life. And this life is in His Son. He that hath the Son hath life. Eternal life po yan. He that hath not the Son of God hath not life. And in verse number 13, ito ang dapat maging sagot sa tanong, matitiyak ba ng tao habang buhay pa siya? Ang sabi ng verse number 13, these things have I written unto you, that ye believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God. Ngayon pa lang, i-determine mo na kung saan pupunta ang iyong kaluluwa, and for you to make sure of your salvation, let us, number 2, depend on the Savior. Amen? Yes. Depend on the Savior. Si Jesus Christ lang po ang tagapagligtas. Kaya hindi na natin kailangan magdebate. Malinaw na malinaw po yan na meron lang isang tagapagligtas, ang tunay na tagapagligtas, 100 patungo sa langit. Yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, ang purpose ng pangangaral na ito ay hindi upang atakihin ang ibang paniniwala. Ang purpose ng pangangaral na ito ay maisigaw ang sa malakas na tinig po, ang mensaheng maliwanag na si Jesus Christ kaya pumunta rito para magbigay ng kaligtasan because He alone is the Savior. Siya lang po talaga ang tagapagligtas. Acts 4:12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Walang ibang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo lamang. Kaya kaibigan, kung ikaw ay paulit-ulit na nakakarinig ng ganitong mensahe, simple lang ang ibig sabihin niyan. Napaka-importante mo sa Diyos, napakahalaga natin sa Kanya, na kung saan, sa katotohanan mga kaibigan, yan naman ang dahilan kung bakit siya nagpunta rito. Yan ang dahilan kung bakit siya ibinigay at isinugo para po sa atin sa matinding pag-ibig ng Diyos. Ang tanong lang, babaliwalain ba natin ang pag-ibig na yan? It is very essential to determine our salvation. It is very essential to depend on the Savior. Bishop, hindi ba? Evangelist, hindi ba pinag-uusapan natin, Christian na yon? Yes, pero binigyan pansin po muna natin kasi ang sabi po sa verse number 1, if ye then be risen with Christ. Ang ibig sabihin po nun, kung binuhay kayo, nakalakip ni Kristo. Kasi nga, in reality, according to the teaching of God's Word, because of sin, because we are all sinners, we are spiritually dead. Kaya ang salvation po, ay yung buhayin ka mula sa iyong kamatayan, spiritual. Remember? Ang linaw-linaw po nung itinuro po ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2. Pansinin po ninyo. Kasi nga, tayo po patay spiritual. Pero para magkaroon po tayo ng spiritual na buhay, ang kailangan po, maligtas po tayo. Kaya ang sabi po niya sa Ephesians chapter 2 and verse number 1, and you hath He quickened who were dead in trespasses and sin. Yan ang katayuan ng isang tunay na Kristiyano na siya mula sa spiritual na kamatayan, binuhay siya ng Panginoon. And now, ang sabi ng Colossians 3, if ye then be risen with Christ, so kaya determine your salvation. Depend on the Savior. Amen? So, ngayon po, tuloy-tuloy na po natin ang gawin natin pag-aaral. It is very essential, number 3, to dig the Scripture. Ang simpleng ibig ko lang pong sabihin, search and study the Word of God. Napakahalaga po. Remember? Ano po ang tinuturing nating essential? Things that are related to God. Ano po ba yung Scripture? Salita ng Diyos. So, ang salita ng Diyos, dapat tinuturing nating essential. Mga kapatid, mga minamahal, mga kaibigan, ang salita ng Diyos ay higit kaysa sa ano pa mang bagay.
Ang sabi nga po ng Bible, di po ba? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ang sabi po, mga kapatid, nung pong sulat po, sa aklat ni Job, hindi ba ang sabi ni Job, I have esteemed the word of his mouth more than my necessary food. Sa Psalm chapter 19 po, sinasabi po, more to be desired than precious gold. Ganyan po ba ang pagtanaw natin sa salita ng Diyos? Ang sabi po ng psalmist, I rejoice at God's words as the one who find great spoil. Mga kapatid, it is very essential to dig the scripture. It is very essential to study and search the word of God. Let us enjoy God's words. Samahan nyo lagi tayo dito po sa ating feasting on the divine verses because wala tayong ipinapangaral kundi salita ng Diyos because I believe that the Word of God is very essential. Okay? It is very essential to dig the Scripture. Lalo na kung sabi mo, Kristiyano ka. Mamaya, Kristiyano ka, hindi ka nagbabasa ng Bible. Ikaw ay Kristiyanong hindi nakakaunawa ng kahalagahan ng salita ng Diyos. Kaya nga dito po, sa ating pong matinding laban na kinaharap, ang isang encouragement ko po, yung mga paulit-ulit, alam nyo po, BFDB, ang laki-laking bagay po ng ginawa ninyo, yung mga pangangaral nyo po, dito sa pandemic experience na ito, dito sa ating situation na ito, naging lakas po namin yan, pinanghawakan po namin yan, nakatulong po sa amin yan, at kung saan, sa magiging pagtawid namin dito, we cannot deny the fact na ang laki ng nagawa ng salita ng Diyos na aming napapakinggan. Amen! That is very true. Let us consider the scripture na napakahalaga. So, it is very essential to dig the scripture. Okay? It is very essential to deal with souls. Diba? Kailangan po nating makita mga Kristiyano na kung meron kang dapat bigyan ng importansya, yung mahalagang kaluluwa. Diba? Soul winning po ito mga kapatid. Kung ano po yung pong related sa Panginoon, kung ano po yung nire-require ng Panginoon, kung ano po yung regarded ng Panginoon, yun po yung dapat natin pinapahalagahan. And I am telling you tonight, Jesus Christ came to seek and to save that which was lost. Therefore, ang souls napakahalaga. Psalm chapter 116, diba? Ang sabi po ng verse 15, I think, the redemption of their souls, ito po'y precious sa Panginoon. So, napakahalaga po ng kaluluwa. So, Kristiyano tayo. Dapat mahalaga sa atin ang bawat kaluluwa. Kaya nga sa mga kaibigan po na nakikinig ngayon, alam niyo po ba kung gaano kami kasaya na nakakasama namin kayo sa pag-aaral? Alam niyo po ba kung gaano kami kasaya na pinauunlakan niyo po yung aming invitasyon na sumama kayo dito sa online at pagka naayos na ito, sumama naman kayo doon sa mga pagtitipon? Why? Because gusto namin iparamdam sa inyo na dahil mahalaga sa Diyos ang kaluluwa niyo, para sa amin, very essential po yan. And that is the reason why nagbibigay kami ng time to go out. Diba? And to share the gospel. Napakahalaga po kasi. Kaya mga Kristiyanong hindi involved sa soul winning, hindi mo tinuturing na essential yung itinuturing ng Diyos na essential. Diba? Just try to imagine. Para sa kaluluwa ng tao, ano ginawa ng Panginoong Jesus? Tapos tayo po, magbibigay lang sa misyon, magne-negative pa tayo. Diba? Magbibigay nga lang po tayo. Magkano po ba yung ibibigay natin na yan? Alam nyo po ba sa kaluluwa kung ano po ang naging katumbas nito? The precious blood of our Lord Jesus Christ. Just try to imagine that. Napakatindi po ng naging halaga ng katubusan ng kaluluwa. Ang sabi nga po ng Bible, nor silver nor gold, di ba? Hindi dahil po sa mga ginto at pila, kaya ang tao po maliligtas. Yan po ay dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon tayo, ang kagandahan po, yung pong pahalagahan po natin ito, kung talagang mahalaga sa iyo ang kaluluwa, hindi pwedeng hindi ka magiging involved sa SWAT, Soul Winning Action Team. Hindi ka po pwedeng hindi ma-involve sa mission supporting, mga kapatid. Why? Because souls are precious in the sight of God. It is very essential to determine our salvation. It is very essential to depend on the Savior. It is very essential to dig the Scripture. It is very essential to deal with souls. And it is also very essential to deepen our spiritual life.
Mga kapatid, sana pahalagahan nyo rin po yung paglalim. Ang sabi po ng Colossians chapter 2, ang ganda po gustong-gusto ko itong sinabi ni Apostol Pablo Dahil pag pinapansin po ninyo, yung mga statement ni Paul, pag ginamitan po niya, sabi po niya doon sa verse 1 ng Colossians 3, sa text natin, if ye then be risen with Christ. Dito naman ang ginamit na salita naman ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 2 and verse number 6, as ye have therefore received Christ Jesus our Lord. Diba? So mga kapatid, ang sabi niya, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Diba? Anong sabi ng verse number 7? Rooted and built up in Him, established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Paano tayo maniniwala na ang Kristiyano, essential sa kanya, yung pagpapalalim ng kanyang spiritual life, kung hindi umaaten ng Sunday school? Di ba? Kasi ang Sunday school po, teaching ministry ng church yan Diyan tayo pinalalago sa kaalaman. Hindi po ba yan ang sabi po ng Bible? Sabi po ni Peter, 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory, both now and forever. Si Apostle Paul ang tagal-tagal ang gusto pa rin niya, that I may know Him. Di po ba? As we continue on in the Christian life, it is good to have that kind of heart, that it is very important for you to deepen, di ba, your relationship with God and even your knowledge about God. That is very important to consider. It is very essential, mga kapatid, to deepen our spiritual life. Kaya po ang mga tisuran at ang mga madaling, alam niyo po yun, diba? Paghinto sa gawain ng Panginoon, yan po'y mga senyales ng hindi nag-uugat na buhay natin sa Diyos. We need to understand also the importance of deepening our spiritual life. Let us go on unto perfection. Hebrews chapter 6 and verse number 1. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. Ang sabi po uli sa Colossians, ang sabi po, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, walk ye in Him, rooted and built up in Him, established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Mga kapatid, isa pa po, it is very essential to dedicate our service. Diba? To dedicate our service. To do service for God. Yan po ay napaka-essential. Tayo po bilang mga Kristiyano, ang ating pong dapat takbo ng isip is to serve God. Yan po ang aking pong laging motibasyon. Yung bang ang alam ko, ang pinaglilingkuran ko ay ang Panginoon. And I know for a fact na yung pong aking lahat ng mga ginagawa, hindi po mawawala ng kabuluhan sa Kanya. Importante po sa Diyos. Kaya nga sabi ko po, nung sinabi po ng Hebrews chapter 6 and verse number 10, that God, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Meaning to say, nililiwanag po na anumang serbisyo natin, yan po ay recorded in heaven. Yan po'y nakatatak at nakarecord, mga kapatid, nakatala po yan. And one day, it will be revealed and remembered. Di po ba? Yan po ay mahahayag and it will be rewarded, mga kapatid. Yan po'y gagantimpalaan. Kaya nga, yun ang dahilan kung bakit yung alam natin na talata, yan po'y panghawakan natin. 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. As you continue on in your spiritual life, in your Christian life, it is good for you to serve God continually, mga kapatid, faithfully, knowing that one day, all of us believers, we will stand before the Lord to give an account to God. Everything na ginawa natin dito sa lupa, hindi po pinalakpakan ng tao, hindi nabanggit sa pulpito, pero nakatala, recorded in heaven, dahil yan ay isang matapat na paglilingkod. Yan ay paglilingkod na sa Diyos mo ginawa, at dahil yan po'y napakahalaga, hindi po babaliwalain ng Panginoon yan. Pag tumayo tayo sa Kanyang harapan, yan po'y bibigyang gantimpala ng ating Panginoon. Amen? It is very important to really understand what is really essential. Kung mahalaga yung salvation, ba't binabaliwala mo?
Kung mahalagang magtiwala sa Diyos, ba't pinipili mong mag-alinlangan sa Kanya? Kung mahalaga ang Scripture, ba't di mo binabasa? Ba't di ka dumadalo? Kung mahalaga po ang kaluluwa, ba't di ka involved sa soul winning? Ba't di ka sumusuporta sa misyon? Kung mahalaga po ang iyong pagpapalalim ng spiritual life, ba't di mo pinapahalagahan ang Sunday school at ang mga aralan sa church at ang pagbabasa at personal Bible study? Kung talagang mahalaga sa iyo ang serbisyo, bakit hindi tayo nag-i-involve ng ating sarili sa mga paglilingkod sa Panginoon? Sana po maging revival message ito sa atin. Sana maging eye-opener po ito. If ye then be risen with Christ, meaning kung Kristiyano ka, ang dapat essential sa iyo, things that are related to God, things that are required of God, things that are regarded by God, yan po ang dapat nating itinuturing na essential. I hope and I pray na ngayong gabing ito, muli na naman tayong pinagpala ng Panginoon na talagang ating pong patuloy na i-enjoy ang buhay natin sa Kanya at huwag tayong makigulo at maapektuhan ng mundong ito sa kanilang pananaw dahil Kristiyano po tayo, dapat ang pananaw natin Kristiyano. Amen? Dapat ang pananaw natin ay kung ano ang pagtuturo ng salita ng Diyos. What is really essential? Let us pray. Lord, thank you so much. Napakabuti mo po sa amin. Thank you for your grace, Heavenly Father. Thank you for your enabling grace. Thank you for touching my physical body, O God. And thank you sa kapuspusan ng Banal na Espiritu. Thank you for your guidance. Thank you for everything. Even for this great privilege, O God, na maging instrumento in spreading your word and in sharing your word. Lord, I pray that you will continue to bless this ministry, O God. Lahat ng nakikinig ngayon, nawa sila po ay iyong basbasan at pagpalain. Yung mga kaibigan po namin na ngayon po'y nakarinig ng mensaheng ito, nawa ang una nilang isecure at ituring na napaka-importante ang kaligtasan po ng kanilang kaluluwa at ang magtiwala sa kaisa-isang tagapagligtas. Dakilang Diyos, hiling ko po ang iyong makapangyarihang paggawa. Nais ko lang po na ang bawat isang nakinig ngayon na wala pang katiyakan ng kaligtasan at na-realize mo through this message na napakahalaga ng kaligtasan, na kailangan mong i-determine o i-secure ang iyong kaligtasan. Si Jesus lang po ang tagapagligtas. At ang tanging makapagliligtas sa atin, pananampalataya. Pananampalataya na mahahayag po sa pag-amin natin na tayo makasalanan, sa paghingi ng kapatawaran sa Kanya, at pagbubukas natin ng ating puso sa Kanya bilang ating tagapagligtas. Kaya sa bawat nakikinig ngayon na gustong i-secure ang kaligtasan ng kanila pong kaluluwa, sumunod po kayo sa panalangin ito nang nauunawaan po ninyo. Buong pananampalataya, tawagan po natin ang Diyos. Manalangin po kayo ng ganito. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa iyong mensahe. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Wala ako kakayahan para iligtas ang aking sarili. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. At ngayon po, kinikilala kita buong pananampalataya na ikaw lang ang tagapagligtas. Kaya binubuksan ko ang aking puso. Ikaw ang aking tagapagligtas. Pinananampalatayanan kita at ang ginawa mo sa Kalbaryo. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aking panalangin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. At sa bawat Kristiyano na nakinig ng mensahe, naway tunay na pahalagahan mo ang napakinggan mong ito. O Diyos, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at parangal. Salamat po sa aming napakinggan at napag-aralan. Muli po, basbasan mo po kaming lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, thank you so much. I hope na nag-enjoy po tayong muli at na-bless dito po sa ating pong Feasting on the Divine Verses online ministry. Again, please always include in your prayers Pastor Annie Mabalot, Ma'am Merly, of course yung buong pamilya, and please don't forget, i-include rin po natin si Red para sa complete recovery and provision of God. So, muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan.